Isang mapagpala at magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Sabado po sa loob ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At dahil ngayon po ay February 3, pinagdiriwang po ang kapistahan ni San Blas, isang obispo at martir ng ating simbahan. Kinikilala bilang patron o pintakasi ng mga may sakit na may kinalaman sa lalamunan. Kaya sa araw na ito, meron po tinatawag na blessing of the throat. At ang formula po, through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from the illness of the throat and all other illnesses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya yun po, sa mga misa po, magkakaroon po ng blessing ng lalamunan. Binabati ko po ang lahat ng viewers and supporters of the Daily Gospel Reflection, mga deboto ni San Antonio ng Padua, at siyempre po, kayo pong mga tumutulong sa amin sa pangailangan po ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. At muli po, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Sabado sa loob ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at kapistahan ni San Blas, isang obispo at martir, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos mula sa ika-6 na kabanata, mga talata 30 hanggang 34. Ang pamagat po ng aking refleksyon ibabahagi, disconnection requires reconnection. Oo nga naman, kapag may disconnection, dapat may act of reconnecting. Kaya kapag may pinutol, dapat ay mayroong muling pagdudugtong o pagkakabit ng ating sarili. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, sinasabi po na napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat, hindi na makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad, kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang tayo'y malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Yan, makapagpahinga ng kaunti. Hindi sinabing, magpahinga na lang kayo na magpahinga kasi pagod na pagod kayo. Hindi kailangan na napakaraming pahinga kasi katamaran po yun. At kapag nasobrahan ka sa pahinga, nakapapagod din ho yun, malalasing ka, mawalan ka ng ganang kumilos at magtrabaho. Kaya sabi ng Panginoon, makapagpahinga ng kaunti. Isang kaunting pahinga, subalit makahulog ang uri ng pagpapahinga. Mga kapatid, halos lahat ng pag-aaral na may kinalaman sa pagiging productive ng isang tao sa kanyang mga ginagawa ay ang kahalagahan ng pagpapahinga. Hindi kailangan puro trabaho, pagod na pagod ka, hindi ka naman nagpapahinga. Pero kapag nagpahinga, pagbalik sa trabaho, mas magiging productive. Sabi nga ng isang obispo, not everyone enjoys the blessing of having a good rest. There are even people who take medication due to insomnia only for a few hours of restful sleep. Pero masama din naman po kapag laging may medication, baka may side effects din ho yun. Habang ang ating kultura at kinagawian ay tumutulak sa tao para magtrabaho na magtrabaho. As if 24/7, kailangan magtrabaho. And clearly, this is not helping us to become more productive. Hindi po nagiging produktibo ang isang tao kung trabaho lang ng trabaho, wala namang panahon para ipahinga ang isip at ang katawan. Mas lalong hindi nakakatulong kung tayo ay gawa ng gawa, pero wala naman tayong panahon para sa ating sarili upang magpahinga. A good rest can help calm our days. A good rest can help organize our lives. A good rest give us more time, and a good rest can help us achieve more while we are working less. Remember,
resting is not idleness. It is a key or the key to being productive in our life because it can lead to a better and more fruitful life. Even Christ believed in the importance of taking a time off. God created the day and night in such a way that the day is the time for work and the night is the time we spend for resting. Pero sabi nga, dahil sa consumeristic world, ang gabi ay ginagawang oras sa pagtatrabaho at ang araw ay ginagawang pagpapahinga, pero ang totoo, hindi naman nakapagpapahinga. At para po tayo makapagpahinga ng maayos at makahulugan, kailangan natin dalawang bagay. Una, disconnection. Disconnection from what? From things that make you tired. From things that cause meaningless stress and useless anxieties. Worldly concerns that can give so much suffocation. Lumayo sa karamihan upang magpag-isa at makapagpahinga ng kaunti at makilala ang sarili. Discover your true identity. And how will that be possible? Maglaan ng panahon sa pananahimik at pagpapahinga kasama ang Diyos. What is it in life that can make you truly happy? Magpahinga na kaunti at mag-isip, where am I going? Mga tanong na masasagot lang natin kapag tayo naglalaan ng panahon para sa ating sarili upang makapagpahinga. Kaya tanungin mo ang iyong sarili. Kumustahin mo ang iyong sarili. Listen to what your body is telling you. Ang dami mong panahon sa iba, pero baka wala ka ng panahon para sa sarili upang makapagpahinga. And so rest rejuvenates our mind and our body. We keep the body refreshed by resting. We keep our mind good and sharpened by studying. And the soul is nourished by praying. Pangalawa, reconnection. Sapagkat kung may disconnection, dapat may reconnection. Reconnect yourself with God because rest brings us back to the center of our being and helps us refocus on what is truly important in life. Our faith in God, caring for our families, fostering relationships with those that God has given us para alagaan. Remember that resting in prayer is the heart of our relationship with God. Kaya wala kang karapatang sabihin may relasyon ka sa Diyos kung hindi ka naman nagdadasal. Because prayer is our communication with God, and communication is the best means to stay in love with God. Sapagkat kapag wala ang komunikasyon, mapuputol ang ugnayan. When your heart is filled with love and His presence, you are better able to give yourself without resentment. Mahalaga po yan. That is why, by resting with God in prayer, we discover who God is to us and who we are to God. Remember that without prayer, we suffer from doing work without meaning. Reflection is the starting point of our actions. Our actions must be enlightened by a good reflection. Kaya nga magtrabaho at maggawa, magnilay upang maunawaan ang kahulugan ng ating mga ginagawa. Magpahinga din paminsan-minsan. Disconnection requires reconnection. Manalangin tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa panahong binibigay mo sa amin upang ikaw ay aming makapiling sa panalangin. Patuloy nawa namin iugnay ang aming sarili sa iyo upang kami maging mabunga sa aming mga gawain. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay. Start evangelizing at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming salamat po. Pagpalain tayo makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.